Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, budget ni Vice President Sara Duterte sa 2025 tumaas ng 8%. 1.15 trillion pesos approved investment pledge na likom ng BOI mula January to July 2024. Bagong logo ng Bureau of Internal Revenue inilabas kasabay ng kanilang 120th anniversary. Rollback sa presyo ng produktong petrolyo aasahan sa susunod na linggo. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpirma ng Department of Budget and Management o DBM na walang request si Vice President Sara Duterte na confidential and intelligence funds o CIF sa taong 2025, ngunit tumaas ng 8% ang budget nito kumpara ngayong taon. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, nasa kabuuang 2.037 billion pesos ang nakalaang pondo sa Office of the Vice President o OVP sa proposed 2025 national budget. Sa budget breakdown ng DBM, nasa 188.5 million pesos dito ang para sa OVP personal services, habang 1.79 billion pesos naman para sa maintenance at operating expenses at 56 million pesos naman ang nakalaan para sa capital outlay. Matatanda ang humihirit noon si VP Sara ng CI funds para sa susunod na taon, ngunit binawi rin ito kalaunan matapos itong imbestigahan sa Kamara at Senado. Inaprubahan ng Board of Investment o BOI ang mahigit 1 trilyong pisong halaga ng investment commitments sa pinakaunang 7 buwan ng 2024. Sa isang statement, inilahad ng BOI na kanilang nalikom ang 1.15 trillion pesos na investment pledge mula January hanggang July. Ito'y 65% na mas mataas mula 699 billion pesos ng investment sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa BOI, narating ang trillion peso mark matapos aprubahan ang mga proyekto sa renewable energy at agribusiness na suportado ng US Equity Fund at mga major food conglomerate. Kasama rin sa dahilan ng paglago nito ang ilang domestic investments tulad ng 92 billion investment ng Steel Asia. Saad ni BOI Managing Head Seferino Rodolfo, kanilang nilalayong makalikom ng hindi bababa sa 1.6 trillion pesos na approved investments ngayong taon. Ibinida ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang bago nitong logo na may presyong 150,000 pesos. Sa pagdiriwang ng ika-120 na anibersaryo ng BIR sa Philippine International Convention Center o PICC, naging highlight ng okasyon ng unveiling ng bagong BIR logo na pinangunahan ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. at Finance Secretary Ralph Recto. Ayon kay Commissioner Lumagi, sinisimbolo ng bagong logo ang tatag at suporta, gayon din ang malaking papel ng BIR bilang lifeblood ng gobyerno. Hango ang logo sa mga entry sa logo making contest ng BIR kung saan 100,000 pesos ang premyo sa winner, 50,000 pesos sa first runner-up at 25,000 pesos naman sa second runner-up. Ngunit dahil walang napili sa mga nanalo, binigyan na lamang ng tig 50,000 pesos ang top 3 designs. Matatanda ang umani ng samut-saring reaksyon ng mga kamakailang rebranding at logo redesign initiatives ng mga ahensya ng gobyerno na umabot ng milyon-milyon ang budget. Good news sa ating mga motorista. Magkakaroon na naman ng isa pang rollback sa mga presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa estimates sa 4-day international trading, inilahad ni DOE Oil Industry Management Bureau Director 3rd Rodela Romero na maaring walang adjustment o may rollback na 0.20 pesos bawat litro sa gasoline sa susunod na linggo. Maaari namang bumaba ang presyo ng diesel sa 0.20 pesos hanggang 0.40 pesos bawat litro. Samantala, aasahan ng 0.30 pesos hanggang 0.35 pesos kada litro na rollback sa kerosene. Ayon kay Romero, ang pagbaba ng presyo ay dahil sa paghihina ng demand mula China at ang plano ng OPEC na dagdagan ng supply sa world market. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.